Kumbaga, hindi mo magawa ng lubos ang gusto mong gawin, hindi mo mapangatawanan ang iyong mga pangako kasi nga baka sa bandang dulo nandoon pala o yung dulo ng lubid sa mismong pintuan ng Malacanang, so to speak. Sa mga dokumentong ito na pinag-uusapan natin, ito ho yung sinasabi ni Congressman Leviste. May 5 na mga miyembro ng gabinete ang sinasabi na, na nabigyan ng alokasyon, no? When you say cabinet secretaries, official family ng presidente 'yon, di ba? Malacanang 'yon kasi nga cabinet secretary. And then may mga initials relevant nga dito sa performance po ng ating kasalukuyang ombudsman na kapag ganyan na may mga binabanggit na ng mga initials and may mga sinasabing mga miyembro ng gabinete na sangkot dito o sa mga insertions na ito, paano kaya tatanggapin ng tao kung hindi man lang ito papansinin o wala pong mangyayaring anuman pong pag-iimbestiga? Okay, so ang linaw po ng sinasabi ni Professor, self-destruction, no? Dahil nga dito sa nangyari po na expose tungkol sa flood control scandal, na hindi napapangsiwaan ng maayos ang flow ng investigasyon kasi kaninyo, kung meron kang pinagtatakpan, definitely, parang Professor, parang yung taong bayan nag-oobserba na hindi lubos na nagagawa ang pagdiskubre sa katotohanan kasi nga may pinagtatakpan. Ganun po ang dapat natin na pag-unawa sa inyo binanggit, di ba, Professor? Ano po? Tama po yun, Kasi Okay. if yun nga, yung binabanggit ko kanina, yung tinatawag po natin na decisiveness, yung decision making at this point in time is very crucial for the president. At kung medyo meron talaga siya ritong pinapangambahan at meron siyang kinakatakutan, basically, ito yung nagiging hadlang sa kanya, para talaga isiwalat in the fullest extent itong issue na to ng corruption. Kasi sa totoo lang, maganda kasi talaga siyang gamiting barometro ng kanyang maaring maging legacy, no? Kasi this is really a very important issue na kung saan po pwede niya talagang linisin yung legacy ng kanyang pamilya. Because let's face it, the Marcos family has already been tainted with this issue of corruption from the very start, nung sa panahon ng kanyang ama. No? So ito sana ay magandang defining moment para sa kanya na para i-redeem yung kanilang pangalan at linisin yung kanilang yung mga masasamang impression na to. No? Pero ang nangyayari kasi, instead of doing this, parang mas lalong lumalabas yung impression that they're cuddling corruption and that they're afraid of really exposing it because yun nga yung taong bayan nag-iisip na baka sila rin involved dito, no. So yun yung mahirap kasi, no, sabi nga natin yung walang kasalanan, may really cast the first stone, no. And the way I'm seeing it here is that the president is really holding himself from going full throttle in these investigations because nangangamba rin ang Malacanang, no, na maaring may mga dokumento, may mga paper trails that will lead to the Malacanang doorstep. And true enough, binanggit na naman ito ni Zaldico, no, hindi nga lamang ito na-amplify ni Ige because ang ginagamit ng Malacanang lagi is denial and deflection, no? And in the process, nadidisorient ang taong bayan. Okay, so ito ngayon, ito ngayon ang critical, Professor, ninyo. Yan ang sitwasyon. Sa pag-aanalisa po ni Professor Froilan, yan ang sitwasyon. Kumbaga, hindi mo magawa ng lubos ang gusto mong gawin, hindi mo mapangatawanan ang iyong mga pangako, kasi nga baka sa bandang dulo, nandoon pala, o yung dulo ng lubid sa mismong pintuan ng Malacanang, so to speak. Ano ngayon ang kritikal sa unang quarter ng taon na ito? Kasi po alam naman din natin, Professor, na sa July, second to the last zona na niya. Hindi ba? By next year po, last zona na. Meaning, hindi maitatanggi sa nanunungkulan po ng 6 na taon, may pagkakataon dyan, papunta ka na sa lame duck na iyong panunungkulan. So ano ang kritikal? Una, para tumaas-taas man lang ang tiwala ng taong bayan sa Pangulong Marcos Jr., itong unang 3 quarter na ito, ano ang mga kritikal na dapat niyang gawin at ano ang dapat na asahan din natin sa mga obserbasyon mo nga na nangyayari ngayon sa ginagawang investigasyon?
Simple lang Manong Ted, no? Unang-una, kinakailangan talaga magkaroon ng focus yung gobyerno, no? Hindi lang po pwedeng optics, hindi lang po pwede puro rhetorics, no? Kasi I think ang mga kababayan natin is really looking for something na drastic, no, na gagawin ng ating pangulo. And for quite some time, no, nagbigay sila ng mga pahayag, nagbigay sila ng mga assertions that may mga magkukulong na this time around. Well, I understand the government, no. They really want to come up with an airtight investigation. They really want to come up with very good cases. Pero, yung conviction naman does not really preclude people from being investigated. So I think what is important here is for the public to know that the wheels of justice is actually moving and that the focus of the president is really there. Ang nangyayari kasi is that instead of focusing head on this issue, nagkakaroon pa nagkakaroon pa ng mga diversions, no? Parang ang nangyayari is that yung mga kaalyado ng pangulo, ang ina-amplify pa nila yung mga issues na political, no? Lalong-lalo na dito sa mga Dutertes, no, which I think does not also sit well with the public, basically, because though this corruption is a political issue, I think this mess right now that the government is into could really best be addressed by the government because they have all the resources available with them, no. Ang kailangan lang talaga is focus and the political will. Secondly, kinakailangan din siguro makita ng ating taong bayan na yung decisiveness to control corruption is also invariably connected with effective governance. Kinakailangan mapaayos natin yung ating mga economic imperatives, which right now is really not in a very good shape, no? That's why kung maalala natin sa survey, lumalabas doon, inflation and unemployment remains to be very important considerations, no? So lumalabas na dahil sa sobrang involved tayo dito sa corruption scandal na to, nawawalan yung government ng focus doon sa iba't ibang mga issues, no? We're one of the countries, I believe, in Southeast Asia that has the lowest tourism revenues for 2025, no? So nakakalungkot na ang dami sanang pwedeng gawin at ibalita sa atin ng gobyerno na magandang ginagawa nila pero medyo nalulunod sila dito sa political noise. I think they need to re-establish that focus. And siguro kailangan din, Manong Ted, no, na tignan din natin how the government will react to other issues. Maraming issues na kinakaharap tayo na hindi nabibigyan ng atensyon ng gobyerno. Halimbawa, ano na nangyari sa Maharlika Fund? What happened to the gold that was sold by the government in the past year? Ano nang nangyari dito sa mga infrastructures na ginagawa natin? Ano nang nangyari sa budget ng halimbawa ng Department of Education o dito sa Department of Health nung sa 2025 gaan? So all of these things, no? Kasi itong flood control para sa akin is just the tip of the iceberg. Mayroon pang mas malalim na mga corruption related matters na hindi pa rin talaga na isasawalat sa atin ng gobyerno. And if the government will actually take the lead or take the charge in making the people understand na mayroon pa palang mas malalaking iskandalo, I think this will somehow make the public realize that the government is really serious about fighting corruption head-on. Gawin natin halimbawa itong Cabral Files o DPWH leaks at ngayon binansagan naman ng palasyo na Leviste Files. Gawin natin halimbawa ito. Sa nangyaring ito vis-a-vis the reaction and the narrative of the palace. Ano ang iyong analysis doon, Froilan? Well, basically ito nga nangyayari, no. I think we have good people in the persona of Congressman Leviste, seen goes with Kiko Barsaga, who is actually very brave about exposing what's really happening, you know. And kung nakikita naman ng Malacanang that the people's sentiments align with their vision itong mga batang-batang kongresista na to, I think the government should also not be oblivious to the demands of the public. Greater scrutiny, and at the same time, huwag nilang iset aside, huwag nilang baliwalain. Ang nangyayari kasi nababrush aside lahat itong mga isinisawalat nila when in fact these are very integral matters that will really shed light into the issue. Kaya
yun nga, nagkakaroon ng impression yung iba sa ating mga kababayan na maaring may mga takipan na nangyayari kasi ito nga, no, maliwanag na, nandito na yung mga files. What the government just need to do is to scrutinize them well, investigate it further, and then eventually file the necessary cases, no? Because, Manong Ted, para sa akin, itong issue ng flood control na to is not really that difficult to begin with. Kasi nga, the paper trails are there, the allegations that were made, the projects are there, the ghost projects and the substandard ones are there. So you just need to really, kumbaga, uncover them. And ito nga, may mga nag-uncover na, pero mukhang pilit ibinabalik ng gobyerno yung takip, no? Para hindi talaga sumambulat at hindi lumabas yung katotohanan. And I think this is what the public is demanding for a long time because justice will always be equated with the truth, no? And for as long as wala sa atin yung katotohanan, hindi natin makakamit yung tunay na hustisya. And this becomes the cornerstone of trust. Kaya mababa yung trust is because hindi ibinibigay sa atin yung katotohanan. Ano ang masasabi mo sa ngayon ang dulo na nitong kinahantungan nitong Cabral Files, naging DPWH leaks, ngayon tantawag na Eleviste Files, ipinupukol na, ipinapasa na ang bola sa ombudsman. Kumbaga, bahala na ang ombudsman dito. Doon din tayo nagawi. Oo. Anong take mo dito na sa ombudsman ipinapasa ngayon ang pagsasalaysay dito sa appreciation ng mga sinasabing mga dokumento na umano'y nanggaling sa opisina? Nakita naman din natin, no? Nagpunta talaga doon si Ginoong Leviste at nagkita nga sila ng namayapang si Cabral. Well, basically, Manong Ted, iba kasi ang legal perspective dito sa political realities, no? Kung titignan natin. So, politically, may traction at meron talagang epekto itong mga pagsisiwalat na ginawa ni Congressman Leviste. And definitely, this does not sit well with the government. But at the end of the day, definitely, ang balik pa rin naman ito is the case build-up, no? Na talagang ibibigay natin dito sa Office of the Ombudsman with the full trust and confidence na pangahawakan natin yung binabanggit ni Ombudsman Remulla na wala talaga siya ritong sisinuhin at wala talaga siya ritong poprotektahan at talagang kung kinakailangan na masampahan ng kaso at makulong, no, at masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, gagawin niya. This is yet to be to be seen because alam niyo itong si Ombudsman Remulla, sa totoo lang, no, marami siyang mga press conferences kaliwat kanan, maraming mga photo ops, maraming mga videos. I think more on the optics, no, more on the noise, I would say, but not too much on the accomplishments at this point in time. So maybe this could also be a defining moment for him to really act on this because yun nga, nandito na yung mga dokumento, no? Ang kailangan lang talaga is pag-aralang maigi, imbestigahan at yun nga, seryosohin, no? At wag sanang i-set aside as something inadmissible or something to that extent. Kasi meron naman talaga, no? At pinapakita sa atin doon ni Congressman Leviste. So, kumbaga parang Congressman Leviste has already taken that bold step, no? He already took the first step towards making the government more accountable. It's now incumbent upon the government to really act on it and to act on it with swiftness and decisiveness. At yun nga, seryosohin itong mga dokumento na to. Sa mga dokumentong ito na pinag-uusapan natin, ito ho yung sinasabi ni Congressman Leviste. Pati po ni Senator Ping Lacson, no? Kung maalala po natin, may 5 na mga miyembro ng gabinete ang sinasabi na nabigyan ng alokasyon, no? Oo, at nagkaroon nga daw ng parang supposed to be insertion o paglalaan ng pera, may particular na halaga, and then sinasabi daw po may mga proyektong isinusulong. So, when you say cabinet secretaries, official family ng presidente yon, di ba? Malacanang yon kasi nga cabinet secretary and then may mga initials. Opo. So ano ang basa niyo po dito, relevant nga dito sa performance po ng ating kasalukuyang ombudsman na kapag ganyan na may mga binabanggit na ng mga initials and may mga sinasabing mga miyembro ng gabinete na sangkot dito o sa mga insertions na ito, paano kaya tatanggapin ng tao
kung hindi man lang ito papansinin o wala pong mangyayaring anuman pong pag-iimbestiga, sa katotohanan, kung yung bang insertion natupad at nagkaroon ng kaukulang funding at implementasyon ng proyekto. Yun nga yung binabanggit natin, Manong Ted, tama po yun, ano, and I believe that ito pinapadali na talaga, sabi ko nga kanina, where Congressman Levis said, even Kiko Barsagas already paving the way, for us to better understand the dynamics of the issue. Kinakailangan lang talaga rito is pagtuunan talaga ng pansin ng ombudsman na natignan itong mga mga kaso na to, bulat-lating maigi at talagang i-scrutinize ng maayos itong mga dokumento basically, because it will really lead to something. And yes, the cabinet secretaries, if ever they are really involved, or the alter egos of the president. So technically speaking, hindi natin talaga again maaring maaring manifestation again that the Malacanang is actually involved in this issue, which I believe, I really believe that the ombudsman should really focus its lens, ang problema kasi sa ombudsman kumisan, halimbawa, may mga issues, halimbawa dito sa confidential funds ng Vice President. I know kailangan din naman talaga itong investigahan. But then again, I think we need to set priorities. If ang goal kasi natin dito is if the government really wants to increase the trust and satisfaction rating coming from the public, again, based on these surveys, kinakailangan talaga na ang focus ng ating gobyerno kung ano yung pinaka-pressing realities and pressing issues at the moment, which I believe is really the flood control scandal. And kung titignan natin yung last ito bago magbagong taon, yung optimism ng ating mga kababayan relatively for the coming year mababa din, and I think this is related to this political turmoil happening in the country. So I think if the government really is very serious about this, all the instrumentalities, all the agencies, should really put all hands on deck to really address this issue once and for all. And this is the only way by which the president may be salvaged whatever political capital is left of him. Especially, tama po kayo, he is going to enter the lame duck phase of his presidency by October 2027, the filing of candidacy for the 2028 elections. Halos wala na po talagang kapangyarihan ng Pangulo. So this is really very important, itong panahon ngayon na talagang ma-focus niya yung lahat ng atensyon, lahat ng resources ng gobyerno para talaga matuldukan na itong issue na to once and for all. Okay. Opo. So sa simpleng salita po, kung ang ating habol ay katotohanan at accountability, dapat ituloy ang complaint na yan. Kasi nga daw may basis, ang usapin po dito sa hindi maipaliwanag na paggasta sa confidential fund. Point number 1, Professor? Pero sa kabilang banda sa usapin po ng politika, yung timing nito ngayon medyo tagilid. Kasi sa halip na baka at the end of the day naman kasi itong ang boboto dyan, mga politiko Kasi nga, yung tamang timing dapat last year nung na-file ito. Kasi noon wala pa itong iskandalo na trilyon na pinag-uusapan. Ngayon kasi kapag ito itinuloy, ang iisipin ng iba, inuuna nyo si VP Sara, gayong yung nagnakaw ng trilyon, wala pa nakukulong. Ganon yan, di ba? Professor, po? So, kumbaga, sa halip na baka mag-backfire at magmistulang underdog si VP Sara, ganon po ba yon? Tama po yan, and basically nakita na rin ng marami sa mga politiko natin yung firepower ni VP Sara ng nakarang elections, that the people that she campaigned for and that she supported eventually became successful doon sa nakarang election. So this may actually be a turning point as well, especially para sa ating mga congressmen and senators, especially those seeking for re-election. And syempre, maaaring magdalawang isip sila to actually support the Vice President. Because to support impeachment against the Vice President. Because let's face it, ang talagang masyadong maging bold yung action na ma-impeach siya, walang iba kundi yung dating speaker. And this is because the former speaker really had his eyes towards running for the
presidency in 2028. Mhm. And remember that he knows very well that VP Sara is the biggest stumbling block towards this ambition. Pero ngayon nawala na siya, no? At iba na yung dynamics sa Kongreso, gayon din naman sa Senado. Maaring magbabago rin po ang ihip ng hangin. Pero this is something na kabang-abang at titignan pa rin natin. Pero sana ang sa akin, whether the impeachment complaint will push through or not, no, still the flood control scandal, this DPWH mess, this DPWH issue, and the corruption that we have at the moment, dapat hindi po yon mag-wane down. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Well said. Sige po. So, sir, salamat na marami po. No? Bagamat gusto pa ho namin kayong tanungin pa, no? Ho? Para ho sa mas malinaw na pag-aanalisa sa mga isyong politikal at sa mga kaganapang ito, wala na ho tayong sapat na oras. Ang aming pong pagpupugay sa inyo, Profesor, at sa uulitin po. Happy New Year, sir. Salamat po. Happy New Year, Manong Ted, at